Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Four of Coins, the Six of Cups, the Seven of Wands, and the Three of Cups. Parang merong balikan, makikipag-reconcile with you na parang ipaglalaban ka niya or hahabulin ka niya, ganyan. Naging possessive or pwedeng ikaw siguro yung naging clingy sa kanya, pwedeng ine-expect mo na balikan ka pa rin niya, hindi mo siya ma-let go, ganon. And finally nga, parang mag-reach out siya sa'yo to reconcile with you. Okay? And then we have here the Two of Cups. So, sasabihin niya na mahal ka pa rin niya. And then we have here the Two of Swords, the Four of Swords, and the Chariot. Okay. So, nakikita ko dito, even though inaasahan mo or inaantay mo yung pagbabalik niya sa'yo, medyo nag-aalinlangan ka dito kung totoo nga ba talaga na mahal ka niya or kung talaga bang gusto ka niya na balikan. So, medyo kahit na in doubt ka, you will still take a chance, no? Parang susugal ka muli dito sa connection na ito. And at first, you will feel kampante kasi nga nakikita mo na pinaglalaban ka niya or hinahabol, pinaninindigan ka niya, and parang nararamdaman mo somehow na baka this time is merong mas magandang patutunguhan itong relationship namin. Okay? And then we have here the Death card. So, pwedeng magkaroon ng mga pagbabago sa relationship ninyo. Pwedeng may mga problema kayo noon na maisasaayos ninyo finally. And then we have here the Five of Coins. But still, somehow, kahit na nakikita mo yung changes na yon, kahit na nakikita mo na may mga problema kayo na nasusolve, somehow there is this emptiness na nararamdaman mo. Okay? Parang somehow there is still a distance between the two of you. Maybe because you spent a lot of time being apart, kaya parang ang hirap medyo ibalik yung connection ninyo or yung passion ninyo sa isa't isa. Kumbaga, nakikita mo yung mga efforts niya, nakikita mo yung mga developments, pero emotionally, hindi mo maramdaman yung happiness. Parang something is missing doon sa relationship ninyong dalawa. And then we have here the World card and the Queen of Coins. But still, even though you feel the disconnection between the two of you, somehow, para kang nagpapaka-strong dito. You're trying to be confident about it. Maybe sasabihin mo sa self mo na, ano pa ba ang hahanapin ko? Ginagawa naman niya, makakaya niya. Ano pa ba ang hihilingin ko? So, parang kinakampante mo nga yung self mo. And then we have here the Hermit. But still, palaisipan sa'yo. Nalilito ka dito. Kung ano ba talaga? Bakit ganon? Kung kailan finally nakikita mo yung efforts niya in the relationship, dun ka naman parang nawalan ng
ano, yung, how can I say it? Basta, hindi ka emotionally fulfilled. Okay? Yung parang, pag may cravings ka, pag meron kang gusto na isang bagay, hindi ka mapakali hanggat makuha mo ito. And then, nung nakuha mo na parang, eto na yon, parang gano'n, parang nawala na yung excitement mo. Kaya, at the end, it will make you think like, why this is happening? Is this really what I want? And maybe somehow, when you get what you really want, you will think about like, eto nga ba talaga yung gusto ko? Okay? So, meron kang marirealize eventually pag nakuha mo yung bagay na pagkahiling-hiling mo. Okay? For now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see. Ano kaya posibleng pagdaraanan ng mga Leo, lalo na dun sa mga hanggang ngayon, heartbroken pa din. So, let's see. Anong mangyayari sa mga Leo. Okay, so we have here Justice, the Strength card, the Three of Swords, and the Page of Swords. Okay. Malaki ang chance na yung person na kinakadeal ninyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay, and this is you, Leo, which is saying na makakamtan mo yung hustisya from that person na nanakit sa'yo. Okay, so pwedeng mag-reach out itong tao na ito sa'yo. Meron siyang aminin sa'yo, meron siyang itatama, or meron siya na tipong basta gagawin para mabigyan ng hustisya yung ginawa niyang pagkakamali sa'yo. So, pwedeng humingi rin siya dito ng kapatawaran. Pwedeng amuhin kanyang muli, i-gain muli yung confidence mo. Okay? And then we have here the Knight of Swords, the Empress, the King of Coins, and the Magician. Pero, you need to be very careful about this person. Medyo may pagka-manipulative siya. Pwedeng user or meron lang siyang kailangan sa'yo, kaya parang ginagawa niya ito. Matalino, wise itong tao na ito, kaya alam niya kumbaga kung paano ka paamuhin. Okay? So, may mga gagawin to ng mga bagay para makampante ka, makuha muli yung loob mo, and sure enough, you will feel very confident and secured again sa kanya, na parang feeling mo pinananagutan kanya or pinanindigan kanya. Pero we have here nga the Magician, na pwedeng ibig sabihin nga, minamanipula ka lang. Okay, and then we have here the Five of Wands, which is saying nga na there is conflict there. Eventually, magka-clash ulit kayo, magkakaroon kayo ng argument dito. And then we have here the Seven of Coins and the Hangman. So, parang inunti-unti ka nitong tao na ito. Or pwedeng yung mga away na ito is unti-unti, palalim ng palalim, palala ng palala. Okay? Parang parang may certain issue kayo na it keeps on burning. Hindi nawala yung issue na yon, unti-unti siyang nagliliyab hanggang sa lumaki ng lumaki. Okay? Hangman, parang nakahang, walang nangyari about it, kundi lumala lang, hindi na-solve.
Okay, and then we have here the Hierophant and the Moon. So, magkakaroon na ngayon ng parang ang tawag, doubts. Magkakaroon ka ng doubts doon sa commitment niya sa'yo or doon sa intention niya towards you. And then we have here the Eight of Coins. But still, you will keep on trying to work things out. You will feel na ikaw na naman yung mas nagbibigay ng effort sa relationship ninyo. Kumbaga, yung mga ginawa niya noong una para makuha yung loob mo, wala na naman. Naging ikaw na naman dito yung kawawa at gumagawa ng lahat para lang ma-work out ang relasyon ninyo. Kasi nga nakuha niya na muli yung loob mo nagtiwala kang muli sa kanya So, parang hindi na siya muli mag-exert ng effort. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see, ano kayang posibleng pandaraanan ng mga Sagittarius na yung iba sa inyo ay maaaring gulong-gulo pa rin hanggang ngayon. Okay, we have here the Seven of Wands, the Judgment card, the Hermit, and the Knight of Coins. So, parang ang dami yung realization ngayong mga susunod na mga araw. Okay? Enlightenment, yung realization, yung dalawang card yan, ay thinking cards. Pwedeng matatauhan ka about sa isang bagay na ipinaglalaban mo, pinaninindigan mo. Na pwedeng marirealize mo na ang tagal-tagal mo nang inaantay itong tao na ito para mag-commit sa'yo o bumalik sa'yo, but it's just not happening. Okay? And then we have here the Ace of Coins, the King of Cups, and the Four of Swords, and the Sun. Pero, meron ditong bagong pag-ibig or a new beginning na nag-aantay sa'yo kung saan talagang mas seryoso kaysa doon sa taong ipinaglalaban mo. Pwedeng marirealize mo rin siguro yan na bakit ko ba inaantay na bumalik sa akin ito? Pwede naman akong makahanap pa ng iba or meron namang iba na magsiseryoso sa akin. And siguro marirealize mo yun by the time nga na makilala mo itong bagong tao na ito na magpapakita sa'yo ng totoong pag-ibig. Okay? And dahil dyan, maaaring makaramdam ka ng peacefulness, and we have here the Sun, which means happiness. Okay? And then we have here the Ten of Cups, which means nga na magkakaroon ka ng happy relationship, contentment, ganyan. And then we have the Three of Wands. So, parang may progress, may patutunguhan talaga, may nakikita ka talaga na future dito sa tao na ito. And then Six of Wands, mararamdaman mo na pinaprioritize ka, binibigyan ka ng oras, ng attention, ganyan, ng pagmamahal. Talagang feel na feel mo ang haba ng hair mo. Okay? And then we have here the Fool. So, parang walang problema. Everything is going fine, stress-free, carefree, enjoy lang. And then Ten of Swords, ibig sabihin, parang may mga problems, but nare-resolve agad. Okay? Parang walang kahirap-hirap. Kapag may problema, hindi nyo as in pinoproblema, pero naaayos ninyo. Parang ano lang kayo, hindi nyo ini-stress, kumbaga, yung mga sarili ninyo whenever there is a problem. Parang hinaharap nyo ito ng kalmado kayong dalawa, na pag-uusapan ninyo yung mga bagay-bagay in a nice way, yung hindi kayo nga nag-i-stress, okay? And then we have here the Nine of Swords na tipong hindi ko alam kung sadyang may overthinker sa inyo
na maybe you are thinking, this is so good to be true. Basta may mga inaalala kayo dito na baka mamaya something will happen. Bakit parang everything is going nice? Di ba ganun? May ganun na times na hindi ka mapakali kasi parang ang ganda-ganda lahat, okay na okay lahat, na you get so afraid that something might get wrong or baka biglang mawala sa'yo. But it's all a product of your over-analyzing or overthinking. Okay? So, kumbaga walang problema. Ikaw lang ang mag-create ng problema sa isipan mo. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius